po si Eva, ang inyong Pinay attendant dito sa Amerika. So guys, nandito na tayo sa Port Authority sa New York. So palabas na tayo. At ngayong araw na to po, ay bali bago po ang lahat ay kumusta muna po kayo? Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat at maging maganda po sana ang araw-araw natin ng ating buhay. Napahinto pa ako. So, guys, ngayong araw po na to, papasyal tayo, maglalakad-lakad tayo. Pasensya na, malakas masyado boss kasi wala akong, ano ba to? Earpad. So, samahan niyo po ako at ipapasyal ko po kayo ngayong araw na to. Tawid na tayo guys. So, nakikita nyo ngayon nandito tayo sa Starbucks. Ayan. So nasa 8th Avenue po tayo. Mag-ikot-ikot lang tayo kung saan-saan. Kasi medyo maaga akong dumating dito sa New York sa aking trabaho. So katulad nga sinabi ko sa inyo dati, itong tindahan na sarado na to. Diyan ako bumibili ng prutas o ng saging. So itong kahabaan na to, ito po yung way papunta sa dati kong trabaho sa Margaritaville. Pero lalagpasan na lang natin siya mamaya para sa ibang way naman tayo dadaan. So syempre ang The New York Times, ayan po ang famous na New York Times. Itong Muji na to, maganda rin yung mga damit dyan. May kamahalan pero napakaganda. Yung simple lang ang ano niya, simple lang ang atake ng damit niya pero kabog. Japan yata to, Korea. Ayan. Diba napaka-organized sa loob oh. So guys, habang naglalakad-lakad tayo, pag-usapan natin ano ba ang buhay namin dito sa Amerika? Ano bang meron pamumuhay ang mga Pilipino dito sa Amerika? So, kukwentuhan ko kayo kung ano ba yung mga struggles, saka yung mga masasayang nangyayari din sa buhay namin dito sa Amerika. So halika na, maglakad-lakad na tayo habang kinukwentuhan ko po kayo. Ayan ang Margaritaville, nadaanan ulit natin. Sabi ko hindi ko na i-video pero ayan. So ngayon nahanap tayo ng ibang lalakaran natin kasi halos lahat nakita nyo na ba sa side na ito. So baka pumunta naman tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa side na to. Pero dapat dun tayo sa kabila. Ito po yung 7th Avenue, Fashion Avenue. At ando doon po ang Times Square. So ayan po ang aming hotel dati. Na pinagtatrabahuhan ko po. So tatawid tayo. Saka ko kayo papasyal sa kabila. Ayan. So ayan, dito na tayo. Dito tayo kakanan naman tayo para maiba naman. So ito po yun, yung Golda Meir Square. So dito tayo dadaan. Ay sa bandang gitna tayo dumaan. Ayan, para makita nyo. Pak! O diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, nagkatrabaho pa ako sa Margaritaville. Kapag may oras pa ako, dito ako nag-stay. Nagtitake ako ng video ko or dito ako makain minsan. Ayan po. Pero dati hindi ganyan to hindi meron siyang ganyan yung parang grass na ganyan. Ano lang talaga siya, parang ganito lang siya. Ayan. So ayan ganda 'di ba? Sa morning, pwede ka diyan magstay, bili kang coffee. Ayan tama, dito kasi ang Starbucks. So ayan. Pwede kang mag-coffee diyan, tapos bili ka diyan ng mga sandwich, kain kayo diyan. Ganun po. So ito na po yung istorya ng buhay ng mga Pilipino dito. Totoo po na American dream talaga po. Kasi syempre, di ba, marami nga akong tao na talaga naghahangad na makapunta po dito sa Amerika. Kasi po, talagang ito po yung land of opportunity po talaga. So, napakarami po talagang oportunidad sa mga katulad nating, especially katulad natin ko. Ako, may edad na po ako. Kung saan nasa Pilipinas ako, baka hindi na ako tanggapin sa kahit anong trabaho pa. Unless kung mamamasukan ako bilang isang sa salon or realidad lang naman din po. Sa mga katulad kong ganito po At lalo na kung walang tinapos na katulad ko na
undergraduate ng college, o, di ba, college, di ba? Ah, baka wala ho talaga akong makukuhang trabaho na sa edad ko na po ngayon na. Pero kung kabataan ko na nag-apply ako, siguro may nakuha akong magandang trabaho kahit papano. Pero dito kasi sa Amerika po, kahit may edad ka na at kaya mong magtrabaho, trabaho lang ho ng trabaho ho dito. At dito po rin sa Amerika po talaga ay kailangan mo talagang kumayod ng kumayod. Kung nakikita nyo po sa mga ibang reels, di ba po, yung kahit hindi dito sa Amerika, kahit po sa ibang lugar, ibang bansa po, yung mga reels ng mga Pilipino na yung sa so ayun guys, lumabas na tayo, tumingin lang tayo. Ano kasi parang nakalagay, parang lahat ng, parang $12 po lahat ng pwede nyo mabili doon. So ayan, ang ganda po ng weather ngayon. At yun nga po yung sinasabi ko na, di ba, may mga nakikita tayo sa reels na nagkukwento sila, yung mga breadwinner na, di ba, halos umiiyak sila na kasi kahit pagod na sila, hindi nila masabi sa pamilya nila na ganito yung kalagayan nila o ganito o ganyan man, di ba? Pero hindi ko sinasabi na lahat naman ho ng Pilipino ay ganun din po. May mga tao din naman po na sinuwerte rin ho talaga, na talagang may karangyaan din po ang buhay na napunta sa ibang bansa o nagkaroon ng magandang oportunidad talaga, magandang trabaho. Pero syempre meron din yung sinasabi katulad nung ibang tao na talagang halos yung kinikita sakto lang ho sa pambayad ng bahay nila dun sa bahay nila, pampadala sa Pilipinas, pangkain nila kahit papano, yung mga ganun po. Yung sobrang, di ba, may nakita tayong mga reels na talagang ang realidad kinakain lang, di ba, yung mga sardinas, yung mga ganito. Totoo po yun. Ako po dinanas ko rin po yun, as in kahit hanggang dinadanas ko rin po siya. So masarap pakinggan na nasa Amerika ka kasi lagi ko sinasabi talaga kung dito magsipag ka lang ho talaga, hindi ka naman ho magugutom, di ba? Kahit naman saan basta masipag ka lang, di ba? Hindi ka magugutom dahil nga dito marami hong trabaho. Pero yun nga lang ho kasi depende rin ho sa lugar sa Amerika kung nasaan kayo, kasi katulad dito sa New York, di ba, o sa New Jersey, mahal ho talaga lahat. So kailangan din, hindi ko naman ho sinasabi na kailangan yung trabaho, sinasabi ko na pala talaga kailangan ho talaga sa trabaho po talaga yun kakasya yung pambayad ng bahay, ng mga bills mo, at higit sa lahat yung pampadala rin sa Pilipinas at sa sarili mo din, kahit pa paano yung pangkain mo, transportation nyo po, yung ganyan. So guys, andito na tayo sa ano ba to? 36 West Street, Broadway. Ay, ang cute nito, di ba? May ganito siya, oh. Siso. Opa, kabog. Ito yung lugar ng Macy's po, ah. Ang ganda niya sa umaga, no? Ayan, Herald Square building. Kasi ando doon yung Herald Square na parang mini park. Ang cute, oh. Yun. So, kaya yung mga tao na minsan ang thinking nila kapag nasa ibang bansa ka, ang dami mong pera. May mga ganun din naman po talagang tao. Ayan, ayun to, Dave and Adam. Yun po, may mga ganun naman po talagang taong sinuwerte talaga na ang daming pera talaga, di ba? Di ba? At meron din talaga naman din po mga taong hindi masyadong pinalad na talagang pinagtatrabaho, lahat ng sinasahod halos kasya lang ho sa mga bayarin, sa mga pantulong. Kaya din yung madalas po marami mga Pilipino na hindi agad nakakauwi ng Pilipinas para bumisita. Ito po ang Macy's, di ba? Diba? Marami hong mga Pilipino yun. Kasi po, ang mahal ng ticket po. So, bago kami makaipon na pambiling ticket, ang ilang buwan po, mga halos isang taon din po. Ganun po. Kasi ang ticket natin, depende po kung kailan ka uwi. Ang pinakamura na yata, parang kapag malayo pa talaga ha,
Siguro may mga 800, ganyan. $800 siguro po Pero may nakikita kasi akong promo na medyo mas mababa. Kaso talagang napakalayo pa po. Paano kung talagang, halimbawa mga within 6 months lang ho talaga. Minsan ang dyan na yung mga $1,200. Mura na ho yan, kahit pa paano. Kasi mga nasa 60 o 70,000 na rin po yung balikan. Pero kapag karamihan ho, kadalasan ho talaga, ang ticket ho ay nasa almost $2,000 po. Parang 100,000 ho talaga. So ayan po, nasa 6th Avenue na tayo. Kwento ko ng kwento, baka hindi, pasensya na ho kayo. Hindi ko na kayo naipasyal ng bonggang-bongga. Ayan po ang Macy's po, ayan. Parang nire-renovate tong yung parang sa nila. Yung parang, ano ba tawag dyan? Nakalimutan. Yung mga ganyan, no? Yung parang, nakalimutan ko. May tawag dyan eh. Pag naisip ko na lang po. Basta di ba nakalagay dyan Macy's World's Largest Store. So, papalitan siguro nila. Ayan po. So, ngayon, lipat naman tayo sa kabilang side. Ayan. Nandito na tayo sa 6th Avenue again. Di ba nandito yung Korean Town? Nandito naman tayo. Ang cute naman din dito. Ayan. So, lakad lang tayo. Nanlakad. Ayun, kaya yun po ulit. Tuloy na natin yung ating pagkukwentuhan. Kaya kami, yung mga nandito, hindi lang naman, ikukwento ko na rin sa lahat. Siguro maraming mga ganun din nakaka-relate sa akin mga Pilipino na, kaya minsan kahit gustong-gusto namin umuwi, ay nalulungkot tuloy ako. Diba? Kasi hindi mo agad magawang umuwi kasi, walang pera, di ba? Tapos mga Pilipino pa kapag umuwi ka. Sa bagay, bakit nga naman iisipin natin sila na kapag umuwi ka, nasa isip nila, ano ba naman yan? Umuwi, wala man lang pasalubong, di ba? Wala man lang dalang pera. Di ba may mga ganong klase yung tao? Pero, syempre, dead mahina natin yung mga ganon kasi unang-una, hindi naman kami nagtatrabaho para sa kanila. Di ba? Maging thankful na lang din sila kung may maiabot kami kahit kapirasong, kahit tsokolate man lang, kung ano man, kung wala, yung presensya na lang namin bilang kaibigan mo o kakilala mo na nakita mo kami uling nasa Pilipinas, di ba? Yung ganon. Pero hindi nila alam na ako na personally, kasi di ba maganda yung mga pinopost ko dito sa Facebook ko o sa ko man na maganda yung ayos ko. Akala nila napakarami kong pera. Pero ganun pa man halos wala rin po talaga. At alam din naman ng mga kasama ko yan. Nakakaraos-raos lang naman din po. Nakakabayad ng mga bills pero wala akong naiipon. Kasi syempre lalo ako i-share ko na din ng konti. Syempre may sakit din ng nanay ko. Kaya nga ako nandito para sa kanya. 'Di ba? Kaya andito na tayo sa Empire State. Ayan, ang taas-taas ng Empire State. Ayan po. So, nandito ako para sa kanya. So, kahit napakalungkot para sa akin na hindi ko kasama yung nanay ko. Kasi mahal na mahal ko nanay ko. Naiyak tuloy ako. Tinitiis ko na malayo ako sa kanya. Pero lagi kong dinadasal na sana, madalas dinadasal ko, sana makapulot ako ng maraming pera. Uwi na ako sa Pilipinas muna. O kaya, yung ganun po ba? Kaya sinasabi kong kaya uwi muna, kasi, hindi ako pwede doon, kasi nga may edad na ako. Wala akong pagkakakitaan para matulungan sila. Diba? Pero kung maraming pera, why not, di ba? Yung ganon. So, ayan, ito yung peri pala, oh. So, nandito na tayo sa, ang taas talaga ng Empire State, oh, sobra din, oh. Alam nyo, nung nandun ako sa top of the rock, nanginginig yung, tuhod ko, kasi nga, sa kabinti ko, kasi nga, di ba may fear of heights ako, tapos, pakiramdam ko, tumatagilid yung building. Parang gano'n yung pakiramdam ko. Kasi sa sobrang taas niya, 70th floor,
Pakiramdam ko gumigilid siya. As tuwing tatapak ako, tuwing may tinatapakan ako, kala ko lulubog siya, ganon. So ayun po, naisingit ko lang. So ayun nga po, syempre, saka syempre may edad na kasi ang nanay ko po. Gusto ko nga hanggat maaari, magkasama kami. Araw-araw, nakakasama ko siya. Ito ng ginagawa namin. Kasi, isa yun sa kinalulungkot ng nanay ko po. Yun, hinahanap niya ako. Ako, ayan na. Ayun, nako. Ang aga kong maiiyak naman. Ito, nandito tayo sa 5th Avenue naman po. Pero dito tayo, kakaliwa na tayo. So, para dire-diretso tayo sa trabaho ko naman. Ayan. Diba? Ay, ang cute naman ito. Diba? Yun. So, ayun katulad po niyang, diba? Yung mga ganyan sakripisyo po namin, mga OFW na sana na kasama mo yung buong family mo. Lalo na rin ako, kasama ko si nanay. Kasi yun lagi niyang sinasabi. Kaso wala naman akong magawa. Ang sinasabi ko lang lagi na hayaan mo na, malay mo isang araw. Yun, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ang ganda naman dito. Ayun o, yung parang ang cute ng lugar nila. Sabi ko, hindi ako nawawalan ng pag-asa na medyo gagaang-gaan ang buhay ko para madalas makauwi ako dyan sa atin, makasama ka palagi, ganun. Ayun. So, masakit para sa yung parang sa isang anak na syempre lalo sa magulang, di ba? Na malayo yung mga anak nila sa kanya. Tapos, di ba? Yung ganon. Ang aga-aga ko maiiyak ako, pinipigilan ko yung sarili ko. So, yun po, di ba? Kaya mahirap din. Kaya yung mga, kasi na-share ko lang to dahil may mga tao kasi na nagsasalita din sa akin. Ang ganda dito rin, no, na kapag may mga nanghihiram at medyo hindi ko napagbigyan, akala nila maramot ka na, nagbago ka na. Ayan po, di ba? Ang ganda dito. All day bakery and restaurant. Ito. Ganyan yung mga gustong-gusto kong yung mga cafe na parang o restaurant na meron outdoor na pwede kang mag-chill-chill, di ba? Ganun. Ayan. Saka alam ko din naman po na, alam niyo na yung mga ganitong storya ng buhay ng mga OFW, di ba? Na talagang i-struggle, yung sacrifices, at yung mga sinuwerte din naman. Kaya binabalance ko din naman po yung sinasabi ko. Kasi ayoko naman isipin nyo na ano ba naman yan? Lahat naman ang kinukwento ni Eva. Yung mga hindi pinalad sa buhay, di ba? Yung gano'n. So hindi po. So syempre dahil ko sinasabi din po na may mga tao din naman po talagang pinalad o sinuwerte ho sa buhay dito sa Amerika na nakapag-asawa talaga din ng may pera. Ang ganda dito, oh. Dapat pala gawin ko itong ganitong eksena. Balik ko kwento ako. Yung nakaupo lang ako. Para, kasi hindi ko kayo naipapasyal. Feeling ko baka hindi ko kayo naipapasyal ng maayos kasi nakikinig kayo sa akin. Yun. Ito yung walk kwentuhan natin. Yun po. Diba? Kaya sinasabi ko rin kasi ako may mga kilala ko na nakapag-asawa dito ng may pera talaga, na talagang hindi talaga namang problema na pampadala, pambayad ng ganito o anuman. Ganon. Yung kumbaga masaya yung buhay nila kasi syempre na halos wala naman din silang iniisip na bayarin, di ba?
At hindi ko man din sinasabi na hindi masaya yung buhay namin na may bayarin. Kumbaga, ano lang talaga, struggle lang talaga. Dahil may mga panahon talaga na, o hindi panahon, ting sa sahod ka, pagkakuha mo ng sahod mo, hinahati mo na siya agad para sa ganito. Bayarin ng ganito, bayarin ng ganyan, itatabi mo to para sa ganitong pambayad ng ganitong araw, ganyan. Tapos makita mo na lang, ay ito na lang pa natira sa akin. Kung yung sobrang natitira sa amin, ang presyo dito sa Amerika, ang katulad ng presyo ng bilihin sa Pilipinas, baka masasabi ko pa na medyo maginhawa po ang buhay namin. Pero kasi ang presyo din po ng bilihin dito, syempre presyo din po ng Amerika. Kaya napakamahal din po talaga. Kumbaga, hindi rin talaga siya hindi rin siya biro, di ba? Dito sa katulad sa New York, kapag wala akong kanin na dala, halimbawa nagbaon ako ng ulam, o may ulam akong baon, wala akong dalang kanin. Pag bumili ako ng kanin, isang order ng kanin $4 po. Yung $4 na yun parang, kung 60 na ngayon ang palitan, parang 120 plus 120, $240 240 pesos po yung isang scoop ng rice. Diba, isipin nyo po, kung sa Pilipinas yun, yung 240, siguro kahit mga 2 kilong magandang bigas na yun, diba po? Ayan. So, ayan. Nandito na ulit tayo sa 40th Street West. At ito po yung public library. Diba? Ganun po yung pinaka masasabi mong diferensya po nung gastusin din po dito. Tapos syempre, katulad niyan, ako pag namamasahe po ako sa bus, ang binabayaran ko po is almost $9 po. One way po. So, kung 9 times 6, ano ba, 46 ba? Or tama po ba? Tama ba ako? O pakicorrect na lang po ako. Hindi gumagana yata ang utak ko. So yun, basta kulang-kulang 500 pesos po ang isang way ko. So pabalik ko uli, parang 1,000 pesos po ang pamasahe ko po sa isang araw po. So, di ba po, isipin niyo yung 1,000 na pamasahe, papasok at pauwi. Papasok at pauwi, tama nga po, na sa isang araw. Ang ganda ng public library. The New York Public Library. Ayun po, di ba? Sa Pilipinas, marami kahit pa paano yung 1,000 o maliit na sa Pilipinas ang 1,000. Pero kahit pa paano, medyo nakabili ka na siguro ng kalahating bigas, kalahating kabang bigas o kahit 10 kilong bigas, di ba? Pero dito pamasahe lang po yun. Nang katulad ko na nasa New Jersey. Pero pag nandito ka sa New York, siguro mga $150 pesos lang po. Kasi train sila one way nila. Parang 300 pesos yung pamasahe nila sa isang araw, balikan. Ganyan po. Ayan yung rooftop bus na sinakyan namin nakaraan. Ganyan-ganyan po. So, ayan. Diba? So, dumire-diretso na tayo dito para papasok na tayo sa trabaho. Ayan, ang ganda ng Zara dito. Ang laki ng Zara dyan. Ayan. So, sana gustuhan niyo po yung pamamasyal natin na may kasamang kwentuhan. Kahit hindi kayo makapag-focus dun sa lugar. Siguro mas nakafocus kayo sa sinasabi ko. So, ayan po. Dito tayo sa kabilang side para mas nakikita nyo po yun mga paligid. Kasi dito puro tao makikita nyo dito eh. So, ayan. Diba? And, ayun nga po. So, pero kung ito total naman ho natin lahat, siyempre, masarap magtrabaho dito nga. Katulad siya sabi ko, medyo okay ang buhay. Basta may maganda kang maayos kang trabaho. At masipag ka talaga.
Hindi rin naman nakakaila sa inyo, marami rin pong homeless dito. At kung napapanood nyo rin po, di ba, sa California, ang daming Pilipino rin pong homeless din po doon. Kasi hindi ko din alam kung bakit naging homeless sila, o kasi dito po sa Amerika, uulitin ko ho, dapat may utang ka dito. Dapat hanggat maaari, marami kang, hindi mo marami, dapat may utang ka, pero dapat binabayaran mo. Kasi dito ho, hindi ka nila sa mga bangko at kung saan-saan man, lagi nilang tinitingnan ang credit score mo, kung maganda ba credit score mo o ganyan. Kasi gusto nila makita kung pautangin ka nila. Pautangin ka nilang pautangin, ganoon pala. Di ba sa Pilipinas, pag may utang ka, ayaw kang pautangin, di ba? Dito sa Amerika, pag nakita maganda yung credit score mo, kahit marami ka pang utang, ay pauutangin ka ng pauutangin po dito. Totoo ho yan. Kaso, nakakatakot nga ho yung pagbabayad, di ba? Kung hindi mo alam kung uutang ka ng utang, madali yung umutang dito. Napakarami hong nagpapautang dito. Bangko, ganito, ganyan, loan person, yung mga ganyan. Oh my gosh, marami po. Kaso, nasa sayo lang po yun. Kung kaya mong, yung sasahurin mo, kaya mong magbayad dun sa mga inutang mo. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, pagkakuha mo ng sahod mo, magugulat ka na lang na parang, nasan yung sinahod ko? Kasi nga sa mga inutang mo, siyempre i-divide mo pa siya para sa ganito, para sa ganyan. Lalo rin sa bahay, di ba? Patatalsikin ka sa bahay dito kapag di ka talaga nakabayad. Sa bagay yan sa Pilipinas, ganun din naman. So nandito tayo sa Fifth Avenue, malapit na ulit tayo sa St. Patrick Cathedral. Ayan. So by the way, mahabang kwentuhan pa itong natin, itong ating tungkol sa buhay ng mga Pilipino dito. At gagawin ko ho yan ng video na nakaupo lang tayo. Try natin mamaya. Pag naka-out ako. So, ayan, ang ganda. Ayan, ang mahal na mga NBA na dyan. Na jersey, $100 yata. Oh, diba? O more than $100. So, West 45th Street na po tayo. So, at least medyo malapit na ako sa trabaho ko. Pero hindi ako sa 5th, sa 6 yata ako. O nasa gitna ako ng 5th and 6th. Ayan. Ang ganda rin talaga ng building na yun, lalo sa gabi. Yung parang gold na yan. Diba? At syempre, nandito na tayo sa Philippine Embassy. Ayan. Diba? Ayan po ang ating Philippine Embassy. Pipicturean natin yan. Diba? Parang nire-renovate yata. O yata nire-renovate. Naka-Philippines. So, picturean natin. So guys, tumawid tayo para makita natin ng yung Philippine Embassy. At napicturean ko siya ng ganyan. Para pang thumbnail natin. So ayun na pala yung hotel namin. Nandiyan na siya. Nakikita ko na siya. Nakikita ko na siya. Yung mga linisin ko, ayan. Nandito tayo sa kabilang side. First time ko sa side na to. Ito pala yung Adidas. Ang laki ng Adidas. So, tapos, yung katabi, nandito na yung mga buhaya. Ayan yung Lacoste. Lacoste. Sabi ni Lacoste daw eh. Pero may narinig ako mga Spanish tawag nila Lacoste. Ayan. Kung hinahanap niyo po yung mga buhaya, ayan po, nasa taas po. Ang laki, di ba? So, syempre, ang laki ng Sephora dito. Ayan. Ang ganda sa loob niyan siguro. Hindi pa ako nakakapasok dyan eh. Kasi masarap pumasok dyan, may pambili ka na. So, ayan, tawid na tayo. Nandito tayo sa E47 Street. Ayan.
Ito man ang Hoka. Maganda rin brand ng shoes to, itong Hoka. Tapos tatawid tayo sa kabila kasi para doon na tayo. Para malapit na ako sa work ko. Ayan. Ang sarap maglakad kapag ganitong mahaba yung oras mo pa. I mean yung may oras ka kahit papano. Kasi ang ganda ng ano, malinis pa yung kapaligiran. Kasi mamaya magiging dirty na siya. Kasi sa sobrang dami ng ano. Ay, sandali, ayan na. Tawid na tayo. Ang ganda. Ang taray ko, tumatawid ako doon sa hindi tawiran. Mali po yan guys, huwag niyo po akong gayahin ha. Ayan. So andito na tayo sa 48. May ginagawa pala dito. Kaya pala minsan ang traffic. Pero yun po, bali po, yan na po yun ano natin, kwento. Pero sabi ko nga, hindi naman siya di pa siya tapos. Kasi marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa buhay ng mga OFW. Yung mga sacrifices din nila, namin. Siyempre hindi lang din naman ikaw, pati yung mga family natin na nasa Pilipinas na nagsasakripisyo din sila para din sa atin, di ba? So, pag-usapan natin yung mamaya pa. So, guys, ayan, nandito na tayo sa Rockefeller. Asa na ba yung inakyat nung pinuntahan namin nakarang araw? Pagkataas-taas, di ba? Katabi lang yan ng ano namin, ng, ayun, sumisilip na siya. Ayan. Ayan, pinakamataas na yan. Ayan po. So, puntahan natin sa kabilang side. Lagi na lang hinaharangan to. Lagi na lang kasi may event dito eh. O katulad yan, sarado na naman siya. Ayan o. May magaganap na ano yan, concert ba yan? O, City Concert Series today. Hindi ko alam kung kagabi yan, o ngayon yan, o tapos na yan. So, ayan po. Ayun po yung inakyat namin na nakaraan, Top of the Rock. Ayun, nandun sa tapi nakataas. Ayan ang Top of the Rock. Yung pakiramdam ko malalaglag ho ako. So guys, end na natin yung vlog natin dito at maraming salamat po sa panonood po ninyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na din po kayo. Love you guys!